Cancer, malignant, stage 3. Ang mga salitang yon ay hindi lang bumagsak, kundi bumasag sa buong mundo ni Maria Maya de la Cruz. Hindi ito tunog, kundi isang pisil sa puso, isang lamat sa bawat hibla ng pag-asa. Naramdaman ni Maya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri habang nakatingin sa puting pader ng ospital. Sa tabi niya, si Lola Cora, ang pira-pirasong lakas na nagpapanatili sa kanilang pamilya, ay tahimik na humikpi, walang patid na punas sa luha sa kanyang namumulang mga mata. Ngunit ang pinakamasakit ay ang maliit na kamay na nakakapit sa kanya. Ang kamay ng kanyang pinsan, si Lia, na mayroong ngiti sa labi kahit hindi nito lubos na naiintindihan ang bigat ng kanilang pinag-uusapan. Ate Maya, okay lang po ba ako? Sabi ni Doc, kailangan ko lang magpahinga ng konti. Ang boses ni Lia, mahina, ngunit puno ng inosenteng pagtitiwala, ay parang punyal na tumagos sa puso ni Maya. Okay lang? Paano magiging okay ang lahat kung ang mismong buhay ni Lia ay nakabitin sa manipis na sinulid? Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay isang panaghoy, isang paalala ng kanyang sumpa. Ang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya kahit kapalit ng kanyang kaluluwa. Ang nakaraang aksidente na kumuha sa kanyang mga magulang, ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon. Hindi sa kay Lia. Bawat umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na si Maya. Ang bahay na tinutuluyan nila, isang maliit na barong-barong sa gilid ng Maynila, ay laging puno ng ingay ng lungsod. Ngunit sa loob, mayroong kakaibang init. Ang init ng pagmamahalan. Si Lola Cora, bagaman may edad na, ay masipag pa rin sa paggawa ng tsinelas na ipinagbibili niya sa palengke. At si Lia naman, ang kanyang munting bituin, ay laging may dalang ngiti at kwento mula sa kanyang mga panaginip. Si Maya ang tagapamahala ng lahat, isang tagasalo ng bawat problema, isang alalay sa bawat pangangailangan. Nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa umaga, nagtitinda ng kakanin sa tanghali, at naglalaba para sa mga kapitbahay sa gabi. Ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang na sa pagod, ay laging handang yakapin ang kanyang lola at si Lia. Kumain ka na, apo, payat ka na naman, sabi ni Lola Cora, habang iniaabot kay Maya ang isang platong may kanin at tuyo. Ngumiti si Maya, pilit na pinipigilan ang bigat sa dibdib. Okay lang po, Lola, kakakain ko lang po. Tiningnan siya ni Lola Cora ng may halong pagdududa, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang may tinatago si Maya, may pinagdadaanan. Kilala niya ang apo niya. Lola, Ate Maya, tingnan ninyo ang drawing ko. Sigaw ni Lia habang ipinapakita ang isang makulay na larawan ng isang bahay na may hardin. Gusto ko po, dito tayo titira pagaling na ako. Ang mga mata ni Maya ay napuno ng luha. Niyakap niya si Lia ng mahigpit. Oh, baby, gagaling ka at titira tayo sa pinakamagandang bahay. Pangako. Ngunit ang pangakong iyon ay tila imposibleng tuparin. Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang operasyon, ang chemotherapy, ang mga gamot. Lahat ay may presyo, isang presyo na higit pa sa kaya nilang abutin. Matapos ang diagnosis, walang oras na lumipas na hindi siya naghahanap ng paraan. Nagpunta siya sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga dating amo. Bawat pinto ay nagsara sa kanyang mukha. Bawat pasensya na, wala ring kami, ay parang bato na nagpapabigat sa kanyang kalooban.
Ang kanyang mga paa ay namamanhid sa paglalakad, ang kanyang boses ay paos sa kakapaliwanag, ngunit ang tanging nakukuha niya ay ang mapait na katotohanan. Wala silang pera. Wala siyang pera. Sir, kahit po magtrabaho ako ng doble, triple, basta po matulungan niyo kami. Pagmamakaawa niya sa huling tao na pinuntahan niya, isang dating amo na may kaya. Tiningnan siya nito ng may pagkaawa. Maya, alam kong mabait ka, masipag, pero ang halagang kailangan niyo, malaki. Malaki para sa aming lahat. Sana maintindihan mo. Pagod na pagod si Maya. Sa gitna ng dilim ng gabi, umupo siya sa isang bangko sa parke habang patuloy na bumubuhos ang luha. Hindi ito maaari. Hindi niya hahayaang mamatay si Leah. Hindi niya kayang harapin ang isa pang pagkawala. Ang bawat paghinga ni Leah ay mahalaga. At si Maya ang kanyang huling pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Isang malalim, kalmadong boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Ikaw ba si Maria de la Cruz? Opo. Sino po sila? Narinig ko ang sitwasyon ng pinsan mo. Alam kong desperado ka. Mayroon akong isang oportunidad para sa iyo. Isang trabaho na makapagbibigay sa iyo ng halagang kailangan mo at higit pa. Kumunot ang noo ni Maya. Isang trabaho? Saan? Paano? May kakaiba sa tono ng boses nito. Anong trabaho po? Tanong niya, nag-aalangan. Isang special project. Kailangan ko ng matapang at tapat na tao. Hindi ito madali at may risk. Ngunit ang kapalit, ang buhay ng pinsan mo at ang kinabukasan ng pamilya mo. Narinig ni Maya ang salitang risk. Hindi ito rito ordinaryong trabaho. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ngunit ang imahe ni Leah na nakangiti sa kanyang kama ay nagtulak sa kanya. Wala na siyang pakialam sa risk. Ang tanging mahalaga ay si Leah. Payag po ako. Mabilis niyang sagot, halos walang pag-iisip. Kung anuman po yan, gagawin ko. Para kay Leah. Ang boses sa kabilang linya ay tumawa ng mahina, tila nanalo sa isang pustahan. Magaling, narito ang address. Puntahan mo sa Huwebes ng gabi, eksaktong 10:00. Huwag kang magdadala ng kahit ano. Pumunta kang mag-isa. Kinabukasan, ang araw na iyon ay dumaan na parang bangungot. Pilit siyang ngumiti kay Leah, nagkunwaring malakas sa harap ni Lola Cora. Ngunit sa bawat sulyap niya sa kanyang pinsan, ang desisyon niya ay nagiging mas matatag. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng matinding determinasyon. Hindi ito para sa kanya, ito ay para kay Leah. Ito ay para sa kanyang lola. Ito ay para sa kanilang lahat. Dumating ang Huwebes ng gabi, ang hangin ay malamig at ang kalye ay tahimik. Nakasuot ng simpleng damit, naglakad si Maya patungo sa address na ibinigay sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi sa adrenalina. Malayo sa kanilang maliit na bahay, narating niya ang isang lugar na hindi niya akalaing mapupuntahan niya. Isang matayog at napakalaking mansyon, may mataas na pader at napakaraming ilaw, ngunit sa loob ay tila walang buhay. Ito ang Alcantara Mansion, ang tahanan ng isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa dilim, naghahanap ng anumang senyales. Mayroon siyang nararamdaman na mali, isang malalim na pangamba na gumagapang sa kanyang likod. Ngunit wala na siyang oras para mag-isip. Ang buhay ni Leah. Yun lang ang nasa isip niya,
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga paa ay nagpatuloy sa paghakbang. Tumingala siya sa malaking gate, ang mukha ay nahaharap sa liwanag ng buwan, puno ng matinding determinasyon, ngunit may halong takot na hindi maipaliwanag. Hindi ito ang Maya na kilala niya, ngunit ito ang Maya na kailangan ni Leah. Ang kanyang kaluluwa ay nawawala, ngunit ang kanyang puso ay nananatili, umiiyak para sa kanyang pamilya. Ang malaking bakod ng mansyon ay tila bumubulong ng mga lihim sa malamig na hangin ng gabi. Naramdaman ni Maya ang bigat ng desisyong kanyang ginawa. Sa loob ng gate, may nag-abang sa kanya, isang lalaking nakaitim. Ang muka ay natatabunan ng anino ng kanyang sombrero. Hindi na siya nagtanong. Sumunod lang siya, bawat hakbang ay isang pagtalikod sa kanyang nakasanayang buhay. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak o pagbangon. Hindi niya pa alam. Walang ingay, walang kalat, hindi mo kailangang malaman ang lahat. Gawin mo lang ang sinabi sa iyo, bulong ng lalaki. Ang boses ay parang gumagapang na ahas sa kadiliman. Mayroon ding dalawa pang lalaki sa loob na nakatayo malapit sa isang gilid ng mansyon. Lahat sila ay nakaitim at ang kanilang mga mukha ay tila walang emosyon. Tinuro nila ang isang maliit na bintana sa likod ng mansyon na tila mayroong ginawang daanan. Kinakailangan niyang pumasok doon. Pumasok si Maya sa loob ng mansyon. Ang bawat hininga ay pinipigilan. Ang loob ay madilim, tahimik, ngunit mayroong kakaibang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango. Ang kanyang mga mata ay nanliit, sinisikap na makita ang anumang detalye sa dilim. Sinundan niya ang sinabi sa kanya, maghanap ng isang tiyak na bagay sa silid aklatan. Ito ay isang bagay na nakatago sa likod ng isang painting. Isang bagay na kailangan nilang kunin. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib, parang isang ibong nakakulong. Bawat anino ay tila gumagalaw, bawat tunog ay nagiging isang banta. Napakalamig sa loob ng mansyon, kahit na ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likod. Ramdam niya ang galit, ang pangamba. Nagpatuloy siya, naglalakad ng maingat sa pasilyo. Dumaan siya sa mga malalaking painting, mga antigong vase at mga muebles na mukhang mas mahal pa sa buhay niya. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano karaming pera ang nakapalibot sa kanya. Pera na kayang iligtas si Leah. Ang kaisipang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas, ng isang kakaibang tapang. Nakarating siya sa silid aklatan. Ang amoy ng lumang libro ay bumalot sa kanya. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat paghawak. Ang mga lalaki ay nasa labas lamang naghihintay. Sinabi nilang mayroong nakatagong switch sa likod ng isa sa mga libro at ito ay bubukas sa isang secret compartment sa likod ng isang malaking painting. Hinanap niya ang switch. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa bawat libro. Nang makita niya ang tamang libro, hinila niya ito. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa pader. Nagulat siya, ngunit mabilis na nilapitan ang malaking painting. Mayroong isang maliit na butas sa likod ng painting at doon niya nakita ang isang maliit na metal box. Hinila niya ito palabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa wakas, ang kailangan nila, ngunit sa kanyang pagmamadali, ang isang matalim na gilid ng kahon ay nakalmot sa kanyang braso. Naramdaman niya ang hapdi at ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang balat. Hindi siya nag-aksaya ng oras para tignan ang sugat. Itinago niya ang kahon sa kanyang damit. Ang pawis at takot ay bumalot sa kanya. Kailangan niyang makaalis. Ngayon,
Habang nagmamadali siyang lumabas, ang kanyang mata ay napako sa isang lamesa. Doon nakatayo ang isang maliit na frame ng larawan, naglalaman ng isang pamilyar na mukha. Ito ang lalaking nakita niya sa isang artikulo sa dyaryo, si Don Rafael Alcantara. Ngunit sa larawang iyon may kasama siyang isang ngiting babae at isang munting batang babae. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng kagalakan, isang pamilyang kumpleto at maligaya. Isang butil ng kirot ang dumaan sa puso ni Maya. Ang lalaking ito, ang may-ari ng mansyong ito ay may pamilya rin. Ngayon, ang larawan ay nakatayo doon, nag-iisa. Ang ngiti ni Rafael sa larawan ay may halong lungkot at pangungulila. Ito ay isang uri ng lungkot na naiintindihan ni Maya. Ang sakit ng pagkawala. Sa loob ng isang sandali, nalimutan niya ang takot at ang pagmamadali. Naramdaman niya ang awa para sa estrangherong ito. Ngunit ang oras ay kaaway niya. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Kailangan niyang umalis. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa bintanang pinasukan niya. Ang kanyang puso ay humahabol sa kanyang dibdib. Sa labas, ang mga lalaki ay naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay tila walang emosyon, walang salitang binitawan, walang tanong na ibinato. Tanging isang sulyap na nagpapahiwatig na tapos na ang trabaho. Binigyan siya ng isang supot ng pera. Malaki, higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hawakan niya ito. Ang bigat ng pera ay bumigat sa kanyang kaluluwa. Ito ang kapalit ng kanyang ginawa. Ito ang pag-asa para kay Leah. Ngunit ito rin ang marka ng kanyang kasalanan. Naglakad si Maya pauwi sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang hangin ay tila bumubulong ng paghatol. Naramdaman niya ang malamig na sikat ng buwan sa kanyang mukha. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, nakita niya si Leah na mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na katawan ay tila payapa sa kanyang kama. Lumuhod si Maya sa tabi ng kama ni Leah. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang pinsan ng mahigpit, halos hindi makahinga. "Gagaling ka, Leah. Gagaling ka." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Hinding-hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Pangako." Ngunit ang mga salitang iyon ay puno ng kapaitan. Alam niyang ginawa niya ang lahat para sa kanyang pinsan. Ngunit sa anong halaga? Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod at guilt, nakatingin sa kawalan. Ang pera sa kanyang kamay ay parang nagliliyab, sumusunog sa kanyang balat. Maya-maya nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong text message mula sa parehong unknown number. Pinuksan niya ito, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ang mensahe ay malinaw at nakakapanindig, balahibo. "Magaling ang performance mo. May isa pa akong assignment para sa iyo. Ang susunod mong trabaho, tagapaglilinis sa mansyon ng Alcantara. Magsisimula ka sa susunod na linggo." Nabitawan ni Maya ang cellphone. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang Alcantara Mansion, ang lugar na kanyang nilapastangan. Ang tahanan ng lalaking may malungkot na mata sa larawan. Ang kanyang ginawa ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang. Ang mundo niya ay umiikot at ang kanyang kaluluwa ay tila nawawala sa gitna ng dilim. Ang mga salita sa text message ay paulit-ulit na bumubulong sa isip ni Maya sa loob ng halos isang linggo. Tagapaglilinis sa mansyon ng Alcantara. Ito ay isang bangungot na nagiging katotohanan.
Paano niya haharapin ang lugar na kanyang nilapastangan? Paano niya haharapin ang Don Rafael Alcantara, ang lalaking may mga matang nagtatago ng malalim na pighati, ang lalaking ninakawan niya? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Maya, apo, anong iniisip mo? Hindi ka mapakali. Tanong ni Lola Cora habang nagtatahi. Pilit siyang ngumiti. Wala po, Lola. Excited lang po ako sa bagong trabaho ko. Bagong trabaho? Saan naman, apo? Sa isang mansyon po, Lola. Sa Alcantara Mansion po. Sagot niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Napatingin si Lola Cora sa kanya. Ang kanyang noo ay kumunot. Alcantara, hindi ba't yon ang mansyon na napabalitang nanakawan kamakailan? Pero apo, malaking trabaho iyan. Mapapagod ka. Kaya ko po, Lola. Malaki po ang sweldo doon. Malaking tulong po ito para kay Lia. Iniiwasan niya ang tingin ng lola niya. Alam niyang may nararamdaman si Lola Cora na kakaiba, ngunit hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Ang pagtatago ng lihim ay mas mabigat pa sa mga gamit na kanyang binubuhat araw-araw. Dumating ang araw na kailangan niyang simulan ang trabaho. Nagsusuot siya ng simpleng uniforme, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naglalakad patungo sa gate ng Alcantara Mansion. Ngayon, hindi na siya nagtatago sa dilim. Ngayon, pumasok siya sa liwanag sa harap ng lahat. Ang gulat niya ay lalo pang lumaki nang makita niya ang mga gwardiya sa gate. Mas marami kaysa dati. Halatang mas mahigpit na ang seguridad pagkatapos ng insidente. Ang manager ng mga katulong, si Aling Nena, ay isang babaeng may edad na at may mahigpit na mukha, ngunit may mabait na puso. Ikaw si Maya de la Cruz, tama? Bagong tagapaglilinis, sabi ni Aling Nena, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Mabutit nakarating ka, kailangan namin ng dagdag na kamay dito, maraming trabaho, ang bahay na ito, napakalaki, at ang Don Rafael, maarte sa kalinisan. Napalunok si Maya. Opo, ma'am. Maya po. Ibinigay sa kanya ni Aling Nena ang mga dapat niyang gawin, ang mga patakaran, at ang schedule. Ang kanyang unang assignment, ang library. Ang mismong silid kung saan niya ninakaw ang kahon. Isang panunuya mula sa tadhana. Sa loob ng mansyon, bawat sulok ay parang nagtatago ng alaala ng kanyang krimen. Ang hagdanan, ang mga pasilyo, ang bawat painting na kanyang nilampasan. Ang hangin ay tila bumubulong ng kanyang kasalanan. Pilit niyang pinipigilan ang takot, sinisikap na kumilos ng normal. Ang kanyang mga mata ay laging alerto, naghahanap ng anumang senyales na baka may nakakita sa kanya noong gabing iyon. Ngunit wala, lahat ay tila normal. Ang mga kasambahay ay abala sa kani-kanilang gawain, walang nakakapansin sa kanyang kakaibang tensyon. Nang marating niya ang library, huminga siya ng malalim. Ang amoy ng lumang libro ay bumalik, kasama ang alaala ng pagkapunit ng kanyang braso. Hinawakan niya ang kanyang sugat, na ngayon ay isang peklat na lamang. Kinakailangan niyang maging maingat. Ikaw ang bago? Isang malalim, malamig na boses ang nagpatindig ng balahibo ni Maya. Lumingon siya. Doon nakatayo sa gitna ng silid-aklatan si Don Rafael Alcantara. Nakasuot siya ng pormal na kasuotan, ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang presensya ay malakas, punong-puno ng awtoridad at isang kakaibang lungkot na bumabalot sa kanya.
Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng malapitan, sa liwanag ng araw at hindi sa gitna ng takot. Opo, sir. Ako po si Maya. Bagong tagapaglilinis po. Nagbaw siya ng bahagya, pilit na pinipigilan ang kanyang puso na lumabas sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok. Ang silid-aklatan ay sagrado sa akin at ayoko ng kahit anong gulo. Naiintindihan mo? Opo, sir. Naiintindihan ko po. Tumalikod si Rafael at naglakad patungo sa isang malaking bookshelf. Kinuha niya ang isang libro at nagsimulang magbasa. Ang kanyang presensya ay nagpapahirap kay Maya. Nararamdaman niya ang init sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinisimulan niya ang kanyang trabaho. Habang naglilinis, napansin niya ang isang maliit na detalye na nakakapanindig balahibo. Sa isang maliit na istante, sa likod ng ilang lumang libro, mayroong isang maliit na espasyo na tila mayroong nawawala. Ito ay ang espasyo kung saan nakatago ang metal box. Lihim siyang napatingin kay Rafael na abala sa pagbabasa. Wala siyang nakitang anumang pagbabago sa mukha nito. Hindi niya ba napansin na may nawawala o nagpapanggap lang siya? Sa mga sumunod na araw, naging bahagi si Maya ng mga kasambahay sa mansyon. Araw-araw, pilit siyang nagtatago sa likod ng kanyang trabaho, umaasang hindi siya makikita ni Rafael. Ngunit madalas, nagtatagpo ang kanilang mga landas. Minsan, makikita niya si Rafael na naglalakad sa hardin, malalim ang iniisip. Minsan, makikita niya ito na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. At sa bawat pagkakataon, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang pakiramdam, awa. Isang hapon habang naglilinis si Maya sa pasilyo, nakita niya si Rafael na papalabas ng isang silid. Ang kanyang mga mata ay namumula at may hawak siyang isang larawan. Ito ang larawan na nakita niya noong gabing iyon. Si Rafael kasama ang kanyang asawa at anak. Tumigil si Rafael sa pasilyo. Ang kanyang tingin ay nakatingin sa larawan, tila nawawala sa alaala. Naramdaman ni Maya ang hapdi sa kanyang puso. Nasa likod niya si Maya, pilit na pinipigilan ang paghinga. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magsalita, naaliwin siya. Ngunit ano ang sasabihin niya? Siya ang nagdagdag sa pighati ng lalaking ito, ngunit bago pa siya makakilos, tumalikod si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita niya si Maya. Ang larawan sa kanyang kamay ay biglang nahulog sa sahig. Ngunit sa halip na salita, ang kanyang mga mata ay tumitig kay Maya, isang tingin na may halong lungkot at hinala. At pagkatapos, yumuko siya, dinampot ang larawan at naglakad palayo, walang salitang binitawan. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila na nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam ng takot sa puso ni Maya. Pakiramdam niya, alam ni Rafael. Ang pagbagsak ng larawan, ang tingin sa mga mata ni Maya. Ang lahat ay tila mabilis na naganap, ngunit nanatili sa isip ni Don Rafael Alcantara. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit mayroong kakaiba sa babaeng iyon. Ang kanyang presensya ay tila nagdudulot ng isang alon ng alaala, isang bagay na matagal na niyang inilibing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ito ay isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya. Ang posibilidad ng koneksyon ng pag-asa. Ngunit kasama rin nito ang isang matinding pagdududa, isang paalala ng kanyang matagal nang nawalang tiwala sa mga tao. Mula nang mawala ang kanyang asawa,
si Elena at ang kanyang munting anghel na si Sofia, ang mundo ni Rafael ay naging isang walang kulay na canvas. Ang Alcantara Mansion na dating puno ng tawanan at pagmamahalan ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Ang kanyang buhay ay nakasentro lamang sa negosyo, sa pagpapalaki ng yaman na tila walang saysay kung wala siyang mapagsasabihan. 4 na taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, ngunit bawat araw ay parang kahapon lang. Ang kanilang kotse sumabog, ang walang buhay na katawan ni Elena at Sofia. Ang misteryong bumalot sa pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Nakaharap siya ngayon sa isang malaking salamin sa kanyang opisina. Tinitignan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Nawala na ang dating Rafael na puno ng pag-asa at kagalakan. Ngayon, siya ay isang lalaking nabubuhay sa anino ng kanyang nakaraan, isang lalaking nagdududa sa bawat galaw ng mga tao sa paligid niya. Ngunit mayroong isang bagay na kakaiba kay Maya, ang kanyang pagiging masipag, ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Ang kanyang tahimik na presensya sa mansyon ay tila nagdulot ng isang kakaibang ginhawa. Hindi siya tulad ng ibang kasambahay na tila takot sa kanya. Hindi siya tumitingin ng may awa, ngunit mayroon siyang isang tingin na tila naiintindihan ang kanyang pinagdadaanan. Isang hapon, nakita ni Rafael si Maya na naglilinis sa hardin. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka at ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatanim ng mga bulaklak. Mayroong isang kakaibang kapayapaan sa kanyang mga galaw. Maya, tawag niya, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong pag-usisa. Nagulat si Maya at mabilis na tumayo. Sir, Rafael, may kailangan po ba kayo? Wala. Gusto ko lang magtanong, bakit ka nagtatrabaho ng ganito kasipag? Parang hindi ka napapagod. Napayuko si Maya. Kailangan ko po, sir. May pamilya po akong binubuhay. Ang lola ko po at ang pinsan kong may sakit. Pinsan mong may sakit? Kumunot ang noo ni Rafael. Ano ang sakit niya? Nag-aalangan si Maya. Cancer po, sir. Stage 3. Isang saksak sa puso ni Rafael. Cancer. Naalala niya ang kanyang ina na namatay sa parehong sakit. Mahal ang gamutan dyan. Paano mo kinakaya? Pinipilit ko po, sir. Kailangan ko pong lumaban para sa kanya. Ang mga mata ni Maya ay puno ng determinasyon, ngunit mayroong isang kakaibang lungkot sa likod nito. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang mga salita ni Maya ay tila tumagos sa kanya. Ang kanyang determinasyon na lumaban para sa kanyang pamilya ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling pagnanais na protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit kasama ng pag-awa, mayroong isang maliit na spark ng pagdududa. Masyado siyang desperado. At ang desperasyon ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi nila dapat gawin. Kinaumagahan, habang umiinom si Rafael ng kape, narinig niya si Maya na nagtatanggal ng alikabok sa lamesa. Nag-vibrate ang cellphone ni Maya. Napansin ni Rafael ang pangalang lumabas sa screen. Lola Cora, Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang bahagi ng usapan ni Maya. Opo, Lola, naiipadala ko na po ang pera. Oo po, medyo malaki po ang nakuha ko. Huwag po kayong mag-alala. Magiging okay po si Lia. Gagawin ko po ang lahat. Napakunot ang noo ni Rafael. Medyo malaki. Saan niya nakuha ang malaking halaga ng pera sa maikling panahon? Ang kanyang kaisipan ay bumalik sa insidente ng pagnanakaw.
ang lihim na box sa library, ang mga pahiwatig na kanyang nakita. Maya, tawag niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may halong pag-usisa. Nagulat si Maya at mabilis na inilagay ang cellphone sa bulsa. Opo, sir. May problema ba? Wala po, sir. Kinakamusta ko lang po ang lola at si Leah. Narinig ko, mukhang malaki ang nakuha mong pera. Sabi niya, sinisikap na basahin ang mukha ni Maya. Napayuko si Maya. Nakatipid lang po ako, sir. Ang kanyang sagot ay tila hindi totoo. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Mayroong isang bagay na hindi niya sinasabi. Ang hinala ni Rafael ay nagsimulang lumaki, parang isang malaking anino na bumabalot sa kanya. Hindi siya pwedeng magtiwala. Kailangan niyang maging maingat. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rafael, tiningnan niya ang mga lumang file ng security cameras na hindi gaanong malinaw noong nangyari ang pagnanakaw. Mula sa kanyang desk, nakita niya ang maliit na peklat sa braso ni Maya habang naglilinis ito. Ito ay kapareho ng peklat na nakita niya sa isang blurred na footage ng isang babaeng sumusuway sa isang balda ng library noong insidente. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Tumingin siya sa larawan ng kanyang pamilya na nasa kanyang lamesa, si Elena at Sofia. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagtatanong sa kanya. Kung ano man ang totoo, kailangan niyang malaman. At sa ngayon, ang lahat ng pahiwatig ay tila tumuturo sa isang direksyon. Sa loob ng ilang linggo, ang Alcantara Mansion ay naging pangalawang tahanan ni Maya. Ang takot na nahayag ang kanyang lihim ay nanatili, ngunit unti-unting napalitan ng isang kakaibang ginhawa. Nagiging pamilyar na siya sa bawat sulok ng mansyon, sa mga kasambahay at maging sa presensya ni Don Rafael. Ang lalaking minsang kinatatakutan niya ay hindi na tila isang halimaw sa dilim, kundi isang kaluluwang puno ng lungkot. Katulad niya, isang hapon inutusan ni Aling Nena si Maya na linisin ang hardin sa likod ng mansyon. Ito ang paboritong lugar ni Rafael, kung saan siya madalas makita na tahimik na nakaupo, nagmumuni-muni. Habang nagdidilig ng mga bulaklak, napansin ni Maya ang isang punong mangga na tila malungkot, walang bunga. Hindi na nagbubunga iyan, sabi ni Rafael, na biglang lumitaw sa likod niya. Nagulat si Maya. Simula nang mawala sila, tila kasabay ring namatay ang buhay sa punong iyan. Tiningnan ni Maya ang puno at pagkatapos ay si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na tila humihingi ng pangunawa. Siguro po sir, kailangan lang po ng konting pag-aalaga. Hindi po ba ang buhay, minsan, kahit gaano kalaki ang nawawala, basta't may nagmamahal, pwedeng bumalik ang sigla? Maya found herself saying, her voice soft. Nagulat si Rafael sa sinabi niya. Tumitig siya kay Maya, ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang tahimik. Tanging ang tunog ng hangin at ang pag-awit ng mga ibon ang maririnig. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Isang ngiti na bihirang makita. Marahil nga, bulong niya. Simula noon, madalas silang nagkakausap. Hindi na lamang tungkol sa trabaho, kundi sa mga simpleng bagay sa buhay. Minsan, makikita ni Maya si Rafael na nagbabasa sa library at sasama siya tahimik na naglilinis habang naririnig ang bawat paglipat ng pahina. Minsan, tatanungin siya ni Rafael tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap. Ano ang pangarap mo, Maya? Tanong niya isang beses
habang nakaupo sila sa bench sa hardin. Ang makita pong gumaling si Leah, sir, at ang magkaroon kami ng sarili naming bahay kung saan po kami magkakasama, walang iniisip na problema. Tumingin si Rafael sa malayo. Ang pagkakaroon ng pamilya, iyan ang pinakamahalagang kayamanan. Mayroong lungkot sa kanyang boses. Doon, unti-unting naunawaan ni Maya ang lalaking ito. Hindi lang siya isang mayaman at makapangyarihang tao. Siya ay isang lalaking puno ng sakit, isang lalaking naghahanap ng kapayapaan. At sa bawat pag-uusap nila, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ay isang damdamin na hindi niya inaasahan, isang damdamin na nagpapahirap sa kanya. Isang gabi habang naglilinis si Maya sa sala, nagising si Rafael at nakita siyang umiiyak, hawak ang larawan ni Leah. "May problema ba, Maya?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. "Si Leah po, sir. Nahihirapan po siya sa chemotherapy. Gusto ko po siyang tulungan pero napakamahal po ng lahat." Umupo si Rafael sa tabi niya. Ano ang nangyari sa kanyang mga magulang? Nag-alinlangan si Maya, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kalungkutan ay mas matindi kaysa sa kanyang pagkatakot. Nawala po sila sa isang aksidente. "Sir, bata pa po ako noon. Pakiramdam ko, kasalanan ko." Bumuhos ang kanyang luha. Naramdaman ni Rafael ang kanyang sakit. "Hindi mo kasalanan iyon, Maya. Hindi ikaw ang may sala." Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Ang kanyang paghawak ay banayad, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang koneksyon, ang pag-asa na hindi siya nag-iisa. Ang paghawak niya ay tila bumubura sa kanyang mga takot. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, lalong bumibigat ang lihim ni Maya. Sa bawat ngiti ni Rafael, sa bawat mabuting salita niya, lalo siyang nasasaktan. Paano niya masasabi sa kanya ang katotohanan? Paano niya sasabihin na siya ang isa sa mga humadlang sa kanyang kapayapaan? Isang umaga, habang nasa hardin sila, tumawag si Lola Cora. "Maya, apo, malaki ang improvement ni Leah, pero kailangan na naman ng isang round ng gamot. Medyo kulang pa tayo sa pera." Napatingin si Maya kay Rafael na abala sa pagdidilig ng halaman. "Opo, Lola, magagawan po natin ang paraan." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Maya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng mas malaking halaga. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa unknown number. "Kailangan mo pa ba ng tulong? Mayroon akong isa pang special project para sa iyo. Ang kapalit ay sapat para sa lahat ng pangangailangan ni Leah. Huwag mo akong biguin at huwag mong kalimutan ang ating unang kasunduan." Nanginginig ang mga kamay ni Maya. Ang takot at ang pangangailangan ay naghahalo sa kanyang isip. Ngayon na nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ni Rafael, paano niya ito muling sisirain? Ngunit si Leah, ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanya. Napatingin siya kay Rafael na abala pa rin sa hardin. Ang kanyang puso ay nahati. Ang pader na matagal nang itinayo sa pagitan nila ay tila gumuho na, ngunit ang lihim na tinatago niya ay nagbabanta na sirain ang lahat. Ang paghawak sa kamay ni Maya, ang kanyang mga luha, ang kanyang kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Lahat ng iyon ay humipo sa puso ni Rafael na matagal nang nagyelo sa sakit. Mayroong kakaiba sa babaeng ito, isang pambihirang lakas sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Simula noon, mas lalo siyang nagtiwala kay Maya.
unti-unting binubuksan ang kanyang sarili sa kanya. Isang bagay na hindi niya nagawa sa sinuman sa loob ng maraming taon. Ngunit ang maliit na butil ng pagdududa na matagal nang nakatanim sa kanyang isip ay patuloy na gumagambala sa kanya. Ang mga pinansyal na sitwasyon ni Maya. Ang biglaang malaking halaga ng pera na nakuha niya. Ang mga pangyayari sa pagnanakaw. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakatugma. At ang pinakahuling naramdaman niya, isang kakaibang kutob sa tuwing nakikita niya ang peklat sa braso ni Maya. Ito ay parehong lokasyon kung saan nakita niya ang isang scratch mark sa isang blurred footage. Isang hapon, habang abala si Maya sa paglilinis sa kusina, sira pa siya si Rafael na muling balikan ang security footage ng gabi ng pagnanakaw. Matagal na niyang sinubukan, ngunit ang isang bahagi ng footage ay sira. Ngayon, nagkaroon siya ng ideya. Kinontak niya ang kanyang tech assistant, isang henyo sa digital forensics, at hiniling na ayusin ang corrupted files. "Sir, malabong ma-recover ang lahat," sabi ng assistant niya sa telepono. "Pero may makikita tayo kahit papaano." 1 oras. 2 oras. Ang bawat minuto ay tila isang walang katapusang paghihintay. Habang naghihintay, naglakad si Rafael sa library. Nagtaka siya sa kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ninakaw ang kahon na iyon. Hindi ito naglalaman ng pera o ginto. Ito ay naglalaman ng mga lumang dokumento ng kanyang pamilya, mga kasunduan sa negosyo at ang birth certificate ng kanyang ina. Wala itong halaga sa labas ng kanilang pamilya. Maliban na lang kung may iba pang motibo ang nagnakaw. Bumalik siya sa kanyang opisina, bumukas ang email. Ang video ay naipadala na. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas habang binuksan niya ang file. Ang footage ay malabo, ngunit mas malinaw kaysa dati. Nakita niya ang 3 lalaki na pumasok sa mansyon. At pagkatapos, nakita niya ang isang anino. Isang babaeng anino na mayroong katamtamang tangkad. Mayroong isang bahagi ng video kung saan nahulog ang babae at mayroon siyang nakitang maliit na kislap sa kanyang braso, isang bagay na parang sugat. At ang pinakamasakit na bahagi, nakita niya ang isang bagay na nahulog mula sa buhok ng babae habang siya ay nagmamadaling tumakbo. Isang maliit na kislap, parang isang palamuti. Nag-zoom in siya, pilit na inaaninag ang detalye. Ito ay isang simpleng clip ng buhok na may disenyong bulaklak na tila gawa sa murang materyales. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Biglang naalala ni Rafael ang insidente sa hardin ilang araw na ang nakalipas. Nakita niya si Maya na naglilinis. At nakita niya ang isang kaparehong clip ng buhok na nakasabit sa kanyang uniform. Tila nakalimutan niyang tanggalin. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang bumabalik ang mga alaala. Ang maliit na kislap ng metal na kanyang nakita sa sahig ng library matapos ang pagnanakaw na akala niya ay basta nahulog lang mula sa kisame. Ang parehong clip ng buhok, hindi na siya makapagpigil. Kailangan niyang tiyakin. "Maya!" Tawag niya. Ang kanyang boses ay mas matalim kaysa dati. Agad na lumitaw si Maya sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. "Opo, sir. Halika rito. May gusto akong ipakita sa iyo." Pinindot ni Rafael ang play sa video. Nagsimula itong mag-play. Ang malabong footage ng pagnanakaw ay lumabas sa screen. Maya stared at it, her face paling.
Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang bahaging nagpakita ng maliit na clip ng buhok na nahulog mula sa anino ng babae. "Nakikita mo yan?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng galit at sakit. Isang palamuti sa buhok. Napayuko si Maya, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. At ito, patuloy ni Rafael, nilabas niya mula sa kanyang drawer ang maliit na clip ng buhok na kanyang nakita sa library noon. Ang parehong clip na nakita niya sa buhok ni Maya ilang araw na ang nakalipas. "Maya, may gusto ka bang sabihin sa akin?" Ang bawat salita ay parang suntok na tumama sa puso ni Maya. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Maya. Nanginginig ang kanyang labi, sinisikap magsalita ngunit walang lumalabas na tunog. Ang kanyang lihim ay nahayag na. Ang pader na pinilit niyang buuin sa pagitan ng kanyang pagtataladan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan ay gumuho na. Nakita ni Rafael ang kanyang mga luha, ang kanyang pagkabigla, at ang kanyang pagkabigo. Lahat ng pagdududa na matagal nang nakatanim sa kanya ay naging isang malaking kumpirmasyon. "Ikaw," bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng matinding sakit. "Ikaw ang nagnakaw sa akin." Napakagat si Maya sa kanyang labi. Hinayaan ang mga luha na bumuhos. "Sir, Rafael, patawarin niyo po ako." "Patawarin? Paano mo nagawa ito, Maya? Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, ang pagtitiwala ko sa iyo." Ang kanyang boses ay tumataas. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang sakit ng pagtataksil ay mas malalim kaysa sa pagnanakaw. Tumayo si Rafael, lumayo kay Maya, ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Lumabas ka sa mansyon ko. Ngayon." Ang kanyang boses ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon, kundi isang matinding galit. "Sir Rafael, please. Pakinggan niyo po ako." Pagmamakaawa ni Maya, sinisikap na abutin ang kanyang kamay, ngunit umiling si Rafael. "Wala nang dapat pakinggan. Ang lahat ng nakita ko ay sapat na. Lumabas ka, ayoko nang makita ang mukha mo." Nanginginig ang kanyang buong katawan, tumayo si Maya. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang pag-asa na unti-unting lumalago sa kanyang puso ay biglang namatay. Nilisan niya ang opisina ni Rafael. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang bawat hakbang ay isang pahirap. Narinig niya ang kanyang sariling hikbi na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Nagmamadali siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga kasambahay ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka, ngunit walang nagtanong. Pakiramdam niya alam ng lahat ang kanyang ginawa, ngunit hindi. Tanging ang lalaki lang na kanyang ninakawan ang nakakaalam. Nagmamadali siyang lumabas ng mansyon. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos ng walang patid. Ang ulan ay bumagsak, kasabay ng kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay bumabalot sa kanya. Hindi na siya makabalik. Wala na siyang pupuntahan. Ang lahat ay nawala na. Ang pagtitiwala ni Rafael. Ang pag-asa niya sa isang mas mabuting buhay. Ang lahat. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa unknown number. Ito ay galing kay Tito Ramon Lim. "Magaling ang ginawa mo. Nagawa mo ang ipinapagawa ko. Ngayon, tapos na ang usapan natin. Huwag mo nang asahan ang anumang tulong mula sa akin. At subukan mo lang akong ipahamak.
Siguraduhin kong hindi lang ikaw ang magdurusa. Ang lola mo at ang pinsan mo. Nasa panganib sila. Nabitawan ni Maya ang cellphone. Ang mga salita ni Ramon Lim ay mas masakit pa sa mga salita ni Rafael. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawalan ng tiwala. Ngayon, ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Ang mundo niya ay gumuho na. Ang kanyang kaluluwa ay nawala na sa gitna ng dilim. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay siya ay nag-iisa. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang muka ay parang luha ng langit, kasabay ng kanyang sariling pighati. Ang samay, ang mga salita ni Rafael, ang kanyang matatalim na tingin, at ang huling text message ni Ramon Lim ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naglakad si Maya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga paa ay namamanhid, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Wala na siyang trabaho, nawala ang tiwala ng taong minamahal niya. At ngayon, ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Ito ba ang kapalit ng kanyang pagmamahal at sakripisyo? Hinanap niya ang isang maliit na tindahan na bukas pa at doon siya umupo sa gilid, basang-basa ng ulan at luha. Ang cellphone niya ay nasa kanyang kamay, ang screen ay patay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya kayang umuwi kay Lola Cora at Lia ng ganito. Paano niya sasabihin sa kanila na nawala na siya ng trabaho at mas malala na ang buhay nila ay nasa panganib dahil sa kanyang maling desisyon? Ate Maya? Napalingon si Maya. Si Lia, kasama si Lola Cora. Nagmamadali silang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Apo, anong nangyari sa iyo? Bakit basang-basa ka? Tanong ni Lola Cora, niyakap siya ng mahigpit. Ate Maya, umiiyak ka po ba? Tanong ni Lia, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang sarili. Niyakap niya si Lia at Lola Cora at doon, sa gitna ng tindahan, bumuhos ang kanyang mga luha. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Kinaumagahan, matapos ipaliwanag ang isang bahagi ng kanyang sitwasyon kay Lola Cora, walang binanggit tungkol sa pagnanakaw at banta ni Ramon Lim. Nagdesisyon si Maya na harapin si Rafael. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, kahit na alam niyang wala na siyang pag-asa. Hindi para maibalik ang kanilang relasyon, kundi para ipaalam sa sa kanya ang buong katotohanan. Nagpunta siya sa Alcantara Mansion. Ngunit hindi na siya pinapasok ng mga gwardya. Wala ka ng trabaho dito, miss, sabi ng isang gwardya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Kailangan ko pong makausap si Sir Rafael. Importante po. Pagmamakaawa ni Maya. Wala siyang sinabing kailangan niyang makausap ka. Ang utos niya, huwag kang papasukin. Ang kanyang puso ay lumubog, ngunit hindi siya susuko. Naghintay siya sa labas ng gate sa ilalim ng init ng araw, umaasang makita si Rafael. Oras ang lumipas. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nang papalubog na ang araw, nakita niya ang kotse ni Rafael na papalabas ng gate. Tumakbo si Maya, sinisikap na harangin ang kotse. Sir Rafael, please, pakinggan niyo po ako, sigaw niya. Ngunit hindi tumigil ang kotse. Pinabilis lang nito ang takbo, iniwan si Maya na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos. Ang sakit ng pagbaliwala
ay mas matindi pa sa anumang sampal na kanyang natanggap. Ngunit ang banta ni Ramon Lim ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kung hindi siya makikinig kay Rafael, paano niya sasabihin ang tungkol kay Ramon Lim? Paano niya poprotektahan ang kanyang pamilya? Walang nagawa si Maya kundi bumalik sa kanilang maliit na bahay. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Si Leah, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay sinisikap na pasayahin siya. Ngunit ang ngiti ni Leah ay tila isang punyal na tumagos sa puso ni Maya na nagpapaalala sa kanya ng kanyang maling desisyon. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para kay Maya. Ito ay mula sa ospital, nagpapaalala sa kanila tungkol sa susunod na chemotherapy ni Leah at ang gastos. Ang pera na nakuha niya mula sa pagnanakaw ay mabilis na nauubos dahil sa mga gastusin. At ngayon, wala na siyang mapagkukuhanan. Naramdaman niya ang pagkataranta. Maya, apo, may tumawag sa iyo kanina, sabi ni Lola Cora. Mula daw sa opisina ni Sir Rafael. Gusto kang makausap. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Maya. Baka bibigyan siya ni Rafael ng pagkakataon. Baka handa siyang makinig. Nagmadali siyang pumunta sa opisina ni Rafael. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Rafael na nakaupo sa kanyang desk. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroong isang lalaki na nakatayo sa tabi niya, mukhang isang abogado. Maya, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at pormal. Pinatawag kita para sa pormal na pagpapaalis sa iyo. Ito ang iyong huling sweldo at separation pay. At ito rin ang dokumento ng aking pormal na reklamo laban sa iyo para sa pagnanakaw. Biglang bumagsak ang mundo ni Maya. Hindi ito ang pag-asa na kanyang inaasahan. Ito ay isang hatol. Sir Rafael, please, pagmamakaawa ni Maya ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Hindi ko po ginusto iyon. Ginawa ko po iyon para kay Leah. Kailangan ko po ng pera para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan mo. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ngunit ang pagnanakaw ay pagnanakaw at ang pagtataksil ay pagtataksil. Pero sir, hindi po ako ang mastermind. Mayroong ibang tao, isang lalaki po na nagngangalang Ramon Lim. Siya po ang nagtulak sa akin. Kumunot ang noo ni Rafael. Ramon Lim, sino yon? Siya po ang nagbigay sa akin ng oportunidad para makakuha ng pera. Siya po ang nagplano ng lahat. At ngayon, pinagbabantaan niya ang pamilya ko. Nagulat si Rafael. Ang pangalang Ramon Lim ay hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa mga lumang dokumento, sa kahon na ninakaw, ang mga lumang kasunduan sa negosyo. Ang mga pangalan ng kanyang mga dating kasosyo. Hindi kaya... Sinungaling ka! Sigaw ng abogado. Pilit mo lang na sinisiraan ang isang inosenteng tao para makatakas sa iyong krimen. Hindi po. Kailangan niyo po akong paniwalaan. Si Ramon Lim, sir. Mayroon po akong patunay. Maya quickly pulled out her cellphone, trying to find the text messages from Ramon Lim. But as she scrolled, she realized they were all gone. Binura na ni Ramon Lim ang lahat ng kanyang mensahe. Tingnan mo, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Wala kang maipapakita. Lumabas ka, Maya. Tapos na ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Maya. Lumabas siya sa opisina ni Rafael. Ang lahat ng pag-asa ay nawala na. Ang kanyang puso ay nawasak.
Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawalan ng tiwala. Ngayon, wala na siyang magagawa. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang mga salita ni Maya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Don Rafael. Si Ramon Lim po, siya po ang nagtulak sa akin. Noong una, hindi niya pinaniwalaan. Ang mga desperadong tao ay madalas maghanap ng kung sino ang masisisi. Ngunit ang pangalang iyon ay tila pamilyar. Tila narinig na niya noon. Ito ay isang tunog na nagdulot ng isang kakaibang kutob sa kanyang puso. Matapos ang pagpapaalis kay Maya, bumalik si Rafael sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Galit, pagtataksil, ngunit kasama rin nito ang isang maliit na bahagi ng pagdududa. Kung totoo ang sinabi ni Maya, kung mayroong ibang tao sa likod ng lahat ng ito, kung ganoon, siya ay naging biktima lamang. Ngunit paano niya paniniwalaan ang isang babaeng nagnakaw sa kanya? Napakunot ang noo ni Rafael. Ramon Lim, ang pangalang iyon ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Naglakad siya patungo sa kanyang bookshelf, hinanap ang mga lumang file ng kanyang kumpanya, mga dokumento mula sa nakaraan, mga kasunduan sa negosyo, mga talaan ng mga dating kasosyo. Kailangan niyang tiyakin. Doon, sa gitna ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang file na may pangalang Lim Holdings. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang isang pamilyar na mukha. Si Tito Ramon Lim. Isang dating kasosyo ng kanyang ama. Isang lalaking nakangiti sa mga lumang larawan. Ngunit mayroong isang kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Isang lalaking bigla na lamang nawala sa eksena ng kanilang negosyo, ilang taon na ang nakakaraan. Naalala ni Rafael ang insidente sa kanyang pamilya, ang pagkamatay ni Elena at Sofia. Ang investigasyon ng pulisya ay walang malinaw na resulta at itinuring itong isang aksidente. Ngunit sa kanyang puso, mayroong isang bagay na nagsasabing hindi ito simpleng aksidente. Mayroong isang bagay na nakatago sa likod ng lahat ng ito. At ngayon, ang pangalan ni Ramon Lim ay tila nagbigay ng isang bagong direksyon. Hindi ko akalaing may kinalaman ka sa pagnanakaw, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa larawan ni Ramon Lim. At sa pagkamatay ng pamilya ko, ang ideya ay nakakagulat, ngunit ang galit na matagal nang inilibing sa kanyang puso ay biglang nag-alab. Kung totoo ito, kung si Ramon Lim ang nasa likod ng lahat ng ito, kung ganoon, hindi lang si Maya ang kanyang kailangang pagtuunan ng pansin. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Kinontak ni Rafael ang kanyang private investigator, si Mang Ben. Ben, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang taong nagngangalang Ramon Lim. Sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kanyang background, ang kanyang mga transaksyon, ang kanyang mga koneksyon. Lahat. Masusunod, Sir Rafael, may hinala po ba kayo? Marami, at hindi ko ito hahayaang palagpasin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-imbestiga si Mang Ben. Sa bawat impormasyong kanyang nakukuha, lalong lumalaki ang hinala ni Rafael. Si Ramon Lim ay hindi lamang isang simpleng negosyante. Siya ay isang taong may madilim na nakaraan, puno ng mga transaksyon na hindi malinaw, at mga koneksyon sa mga taong may masamang reputasyon. Isang hapon nakatanggap si Rafael ng tawag mula kay Mang Ben. Sir Rafael, may nalaman po ako. May koneksyon po si Ramon Lim sa dating driver ng inyong ama. Ang driver na kasama sa aksidente na ikinamatay ng inyong asawa at anak. Nagulat si Rafael.
Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Seryoso ka, Ben? Opo, sir. Mayroong malaking halaga ng pera na naipadala sa account ng pamilya ng driver ilang linggo bago nangyari ang aksidente. At ang nagpadala, Ramon Lim. Ang galit ni Rafael ay umabot sa sukdulan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagpatay, isang balak. At si Ramon Lim ang nasa likod ng lahat. Ang kanyang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang pamilya ay biglang nag-alab. Ngunit kasama nito, isang maliit na bahagi ng pagsisisi ang gumapang sa kanyang puso. Kung totoo ang lahat, kung si Ramon Lim ang nasa likod ng pagnanakaw, at pinagbantaan si Maya kung ganoon ang babaeng pinagtabuyan niya ay isang biktima rin. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, nakatanggap si Rafael ng isang tawag. Ito ay mula sa kanyang board of directors. Sir Rafael, kailangan niyo pong mag-report sa opisina. May emergency meeting po. Anong nangyari? Mayroong malaking issue po sa kumpanya. Mayroong isang shareholder na bumili ng malaking porsyento ng ating shares sa stock market at ngayon siya ang may pinakamalaking parte. Sino? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Si Ramon Lim po, sir. Tito Ramon Lim. Nabitawan ni Rafael ang cellphone. Ang lahat ay tila konektado. Ang pagnanakaw, ang pagkamatay ng kanyang pamilya, ang pag-alis ni Maya, at ngayon ang pagtatangka ni Ramon Lim na kunin ang kanyang kumpanya. Hindi na ito simpleng pagnanakaw o pagtataksil. Ito ay isang malaking balak, isang digmaan, at siya ang nasa gitna ng lahat. Ang galit at determinasyon ay naghalo sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang manalo si Ramon Lim. Ang mga salita ni Rafael ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang kaluluwa. Tapos na ang lahat. Ang demanda, ang pagtataboy, ang pagkawala ng tiwala. Para kay Maya, ang lahat ay gumuho na. Umuwi siya sa kanilang maliit na bahay na tila isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay isang pasakit. Apo, anong nangyari? Ang nag-aalalang tanong ni Lola Cora pagkakita sa kanya. Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang sarili. Niyakap niya ang kanyang lola at doon umiyak ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay naglalaman ng lahat ng sakit, takot at pagsisisi. Wala na po, Lola. Wala na po tayong pag-asa, bulong niya. Sa mga sumunod na araw, ang bahay nila ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Maya ay laging tulala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang perang natitira ay paubos na. Isang tawag mula sa ospital ang lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Kailangan na ni Lia ng susunod na chemotherapy at hindi pa nila nababayaran ang huling bill. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang huling banta ni Ramon Lim. Subukan mo lang akong ipahamak, siguraduhin kong hindi lang ikaw ang magdurusa. Ang takot ay gumapang sa kanyang likod, ngunit kasabay nito isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Galit. Isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman noon. Ginamit siya, nilinlang. At ngayon, tinatakot pa ang kanyang pamilya. Hindi na siya papayag na maging biktima. Ang Maya na laging yumuyuko at umiyak ay kailangang mamatay. Ang kailangan ngayon ay isang Maya na lalaban. Hindi ako papayag na ikaw ang manalo. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kung wala siyang patunay.
Ang mga text message ay binura na. Ngunit ang boses ni Ramon Lim, kailangan niya itong makuha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili at sinimulan ang voice recorder. Pagkatapos, tinawagan niya ang numero ni Ramon Lim. Hello? Ang malamig na boses sa kabilang linya. Sir Ramon? Ako po ito, si Maya. Sabi niya. Sinisikap na maging mahina at desperado ang kanyang boses. Sir, tulungan niyo po ako. Wala na po akong pera para kay Leah. Mawawala po siya sa akin. Isang mapanuyang tawa ang narinig niya. Hindi ba't sinabi ko nang tapos na tayo? Problema mo na iyan. Huwag mo akong idamay. Pero sir, nangako po kayo. Sabi niyo po tutulungan niyo kami. Pagmamakaawa ni Maya habang ang luha ay tunay na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pangako ay para sa mga taong may pakinabang. Wala ka ng silbi sa akin, Maya. Sa katunayan, isa ka ng malaking problema. Kaya manahimik ka na lang kung ayaw mong madamay ang matanda mong lola at ang mahal mong pinsan. Naiintindihan mo? Isang maling galaw mo lang at baka hindi na magising si Leah kinabukasan. Ang banta ay malinaw at nakakapanindig balahibo, ngunit iyon na ang kailangan niya. Mabilis niyang pinatay ang tawag at pinindot ang stop sa recorder. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang sa takot, kundi sa tagumpay. Nasa kanya na ang patunay. Ang banta, ang pag-amin na mayroon silang kasunduan. Ngayon, ang susunod na hakbang. Paano niya ito maipaparating kay Rafael? Hindi na siya makakalapit sa mansyon. Tiyak na hindi rin siya kakausapin nito sa telepono. Nag-isip si Maya, kailangan niya ng tulong. Naalala niya si Aling Nena, ang head housemaid sa mansyon. Bagamat strikta, nakita ni Maya ang kabaitan sa puso nito. Siya lang ang tanging tao sa loob ng mansyon na pinagkakatiwalaan niya. Nagpunta si Maya sa isang maliit na tindahan malapit sa Alcantara Mansion, kung saan alam niyang madalas mamalengke si Aling Nena tuwing umaga. Naghintay siya at hindi nga siya nabigo. Aling Nena, tawag niya. Nagulat si Aling Nena nang makita siya. Maya, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't? Alam ko po, Aling Nena, pero kailangan ko po ng tulong niyo. Ito po ay tungkol kay Sir Rafael. Nasa panganib po siya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at pagmamakaawa. Nakita ni Aling Nena ang desperasyon sa mga mata ni Maya. Nag-alinlangan siya, ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na pakinggan ang dalaga. Dinala ni Aling Nena si Maya sa isang tahimik na sulok. Doon ipinaliwanag ni Maya ang lahat. Ang tungkol kay Leah, ang desperasyon niya, ang alok ni Ramon Lim, ang pagnanakaw at ang banta. At sa huli, ipinarinig niya ang recording. Namilog ang mga mata ni Aling Nena sa gulat at takot. Diyos ko, ang demonyong iyon at si Sir Rafael, wala siyang kaalam-alam. Kaya po kailangan ko ng tulong niyo, Aling Nena. Kailangan pong marinig ito ni Sir Rafael. Naniniwala po ako na kapag narinig niya ito, maiintindihan niya ang lahat at maililigtas natin siya sa panganib. Sa parehong araw sa loob ng Alcantara Corporation, nagaganap ang isang malaking kaguluhan. Si Ramon Lim, na ngayon ay isa na sa mga major shareholders, ay formal na humiling ng isang emergency board meeting. Ang kanyang layunin, patalsikin si Rafael bilang CEO at siya ang pumalit. Ang kumpanyang ito ay bumabagsak sa ilalim ng pamumuno ni Rafael Alcantara, deklara ni Ramon Lim sa harap ng board.
Ang kanyang personal na trahedya ay nakaapekto na sa kanyang pagdedesisyon. Kailangan natin ng bagong dugo, ng isang leader na kayang ibalik ang kumpanya sa dati nitong kaluwalhatian. Nagkakagulo ang mga miyembro ng board. Si Rafael ay nanatiling kalmado sa labas. Ngunit sa loob, ang kanyang galit ay kumukulo. Alam niyang ito ang plano ni Ramon Lim mula pa sa simula. Bago pa matapos ang botohan, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Aling Nena, hingal na hingal. "Sir Rafael!" tawag niya. "Aling Nena, anong ginagawa mo dito?" Gulat na tanong ni Rafael. "Sir, kailangan niyo po itong marinig. Importante po ito," sabi niya habang inaabot ang cellphone ni Maya. Naguguluhan man, kinuha ni Rafael ang cellphone. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Maya puno ng pagmamakaawa at ang malamig mapanuyang boses ni Ramon Lim ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Manahimik ka na lang kung ayaw mong madamay ang matanda mong lola at ang mahal mong pinsan. Naiintindihan mo, isang maling galaw mo lang at baka hindi na magising si Lia kinabukasan." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Lahat ng mata ay napako kay Ramon Lim na ang muka ay biglang namutla, ang kanyang pagkukunwaring kumpiyansa ay biglang naglaho. Tumingin si Rafael kay Ramon Lim, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit hindi ito ang galit ng isang talunan. Ito ang galit ng isang taong ngayon ay hawak na ang katotohanan. Ang ebidensya, ang alas laban sa kanyang kaaway. Ang boses ni Ramon Lim mula sa recording ay parang kulog na yumanig sa buong conference room. Sa isang iglap, ang lahat ng pagdududa, lahat ng galit na nakatago sa puso ni Rafael ay nagkaroon ng isang malinaw na target. Hindi na si Maya ang kaaway, kundi ang lalaking nasa harap niya ngayon na unti-unting nawawalan ng kulay ang mukha. "Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Lim?" tanong ng isa sa mga board members. Ang boses ay puno ng pagkabigla. Ngumisi si Ramon Lim, pilit na binabawi ang kanyang kumpiyansa. "Isang paninira, isang desperadong babae na binayaran ng kalaban para sirain ako. Huwag kayong maniwala dyan." Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Paninira, Ramon, kilala kita. Kilala ko ang boses mo at alam kong kaya mong gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan." Tumayo si Rafael. Ang kanyang presensya ay naging mas malakas, mas may awtoridad. "Ang babaeng iyan, si Maya, ay biktima mo. Ginamit mo ang kanyang desperasyon para sa sarili mong kapakanan. Ginamit mo siya para makuha ang mga dokumento ng pamilya ko." Naglakad si Rafael palapit kay Ramon. "At hindi lang iyan, matagal ko nang pinaghihinalaan na hindi aksidente ang pagkamatay ng aking asawa at anak. At ngayon, dahil sa iyo, dahil sa pagiging ganid mo, nahanap ko na ang simula ng katotohanan." Biglang pumasok sa conference room ang ilang pulis. Gulat na napatingin ang lahat, lalo na si Ramon Lim. "Mr. Ramon Lim, iniimbitahan ka namin sa presinto para sa ilang katanungan," sabi ng hepe ng pulisya. "Wala kayong ebidensya," sigaw ni Ramon habang sinusubukan niyang lumaban. "Ang recording na ito," sabi ni Rafael, itinaas ang cellphone, "ay sapat na para simulan ang isang malalim na investigasyon sa iyo, Ramon. Sa iyong mga negosyo, sa iyong mga koneksyon, at sa pagkamatay ni na Elena at Sofia." Walang nagawa si Ramon Lim kundi magpatangay sa mga pulis. Bago siya tuluyang lumabas, tumingin siya ng masama kay Rafael.
Hindi pa tayo tapos, Rafael. Babalikan kita. Nang makaalis na ang mga pulis, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumingin si Rafael sa mga board members. Ang pulong na ito ay tapos na. Walang tumutol. Pobre Maria Maya de la Cruz. Nakaharap si Maya sa labas ng gusali ng Alcantara Corporation kasama si Aling Nena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob. Nagawa ba ni Aling Nena? Narinig ba ni Rafael? Ilang sandali pa nakita nila si Ramon Lim na inilalabas ng mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Nagtagumpay siya. Nagtagumpay sila, isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa at takot ang bumalot sa kanya. Pagkatapos, nakita niya si Rafael na lumabas ng gusali. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa mga mata ni Rafael. Ang nakita niya ay isang halo ng pagsisisi, pasasalamat, at isang sakit na hindi pa rin nawawala. Naglakad si Rafael palapit sa kanya. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ang katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Maya, sa wakas ay basag ni Rafael sa katahimikan. Patawarin mo ako, Aki. Umiling si Maya habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ako po dapat ang humingi ng tawad sa... Nagnakaw po ako sa inyo. Ginawa mo yon dahil sa pamilya mo, sabi ni Rafael. At ginamit ka ng isang demonyo. Ako ang naging bulag. Hinayaan kong lamunin ng galit at sakit ang aking puso. Hindi kita pinakinggan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay 2 taong parehong nasaktan, parehong nagkamali, at parehong naghahanap ng kapatawaran. Salamat, Maya, bulong ni Rafael. Salamat sa pagiging matapang. Ikaw ang nagbigay sa akin ng susi para mahanap ang hustisya para sa aking pamilya. Biglang nagring ang cellphone ni Rafael. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ano? Sigaw niya. Sir Rafael, anong nangyari? Tanong ni Maya, kinakabahan. Tumingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Lia, isinugod sa emergency room, kritikal ang kondisyon niya. Ang huling salita ay tila isang matalim na kidlat na tumama sa puso ni Maya. Ang kanyang tagumpay laban kay Ramon Lim ay biglang nawalan ng saysay. Ang laban na pinakamahalaga sa buhay niya ay nagsisimula pa lang. Ang biyahe papuntang ospital ay tila isang walang katapusang bangungot. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Taham ang bawat tunog ng sirena sa malayo ay nagpapabilis ng kabog sa dibdib ni Maya. Si Rafael ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pag-iyak ni Maya at ang mga salitang paulit-ulit niyang binubulong, Lia, lumaban ka, please. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng umiiyak na si Lola Cora. Apo, si Lia! Ang kapatid mo. Hikbi ng matanda, agad silang dumiretso sa emergency room. Doon sa likod ng salamin, nakita nila si Lia, napapalibutan ng mga doktor at nurses. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nilalamon ng mga aparato. Lumabas ang doktor, ang mukha ay seryoso. Kailangan na po siyang isalang sa isang emergency procedure. Biglang bumagsak ang kanyang vital signs. Pero, kailangan po muna nating masettle ang outstanding balance bago maisagawa ang operasyon.
Sa mga salitang iyon ay parang isang malaking pader na humarang sa kanilang huling pag-asa. Wala silang pera. Wala nang natitira. Napaluhod si Maya. Ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang paglaban ay tila mauuwi sa wala. Ako na ang bahala dyan. Isang boses ang nagsalita. Napatingala si Maya, si Rafael. Nakatayo siya sa tabi ng doktor, ang kanyang wallet ay nasa kamay na. Gawin ninyo ang lahat para mailigtas ang bata. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Lahat. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tanging purong determinasyon. Napatulala si Maya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Isang liwanag ang biglang sumilay. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ginawa ni Rafael. Isang kilos ng kabutihan, ng pag-unawa, ng pagpapatawad. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Bawat minuto ay isang pagsubok sa kanilang pananampalataya. Magkatabi sina Maya, Rafael, at Lola Cora sa waiting area, tahimik na nagdarasal. Sa mga sandaling iyon, walang don, walang dating katulong. Tanging 3 taong nagkakaisa sa pag-asa. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Maya. Magiging okay siya, malakas si Lia. Tumingin si Maya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at luha. Salamat Sir Rafael. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mo akong tawaging sir. Sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Rafael na lang. At huwag kang magpasalamat. Utang ko ito sa iyo. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang ngiti sa kanyang labi ang nagsilbing sagot sa kanilang mga panalangin. Stable na po ang pasyente. The procedure was a success. She's a fighter. Isang malakas na hikbi ng pasasalamat ang kumawala mula kay Maya. Niyakap niya si Lola Cora at pagkatapos, sa gitna ng kanyang emosyon, niyakap niya si Rafael. Isang yakap na puno ng lahat ng hindi masabi ng mga salita. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting gumagaling si Lia, nanatili si Rafael sa kanilang tabi. Siya ang nag-asikaso ng lahat sa ospital. Siya ang kumakausap sa mga doktor. Siya ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Maya at Lola Cora. Nakita ni Maya ang isang Rafael na hindi niya pa nakikita noon. Isang Rafael na maalaga, maunawain at puno ng kabutihan. Samantala, ang kaso laban kay Ramon Lim ay umuusad. Dahil sa recording at sa testimonya ni Maya, nabuksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ng asawa at anak ni Rafael. Maraming ebidensya ang lumabas na nag-uugnay kay Ramon Lim, hindi lang sa corporate sabotage, kundi pati na rin sa pagpaplano ng aksidente. Ang hustisya na matagal nang hinahanap ni Rafael ay unti-unti nang nakakamit. Isang hapon, habang natutulog si Lia, nag-usap sina Maya at Rafael sa labas ng kwarto. Maya, simula ni Rafael, tungkol sa demanda ko sa iyo, binawi ko na. Napatingin si Maya sa kanya, nagulat. Pero mali pa rin po ang ginawa ko, sabi niya. Lahat tayo nagkakamali, Maya, sagot ni Rafael. Ang mahalaga ay kung paano natin ito itinatama at ang ginawa mo. Ang tapang na ipinakita mo. Higit pa iyon sa sapat na pambayad sa iyong pagkakamali. Huminga siya ng malalim. Gusto kong mag-alok sa iyo, hindi bilang trabaho, bilang isang panimula. Gusto kong tulungan kayo ni Lia at ni Lola Cora na magkaroon ng sarili ninyong bahay.
isang lugar kung saan hindi nyo napoproblemahin ang pera. Naluha si Maya. Ang pangarap na matagal na niyang inaasam ay nasa harap na niya. Pero, bakit po? Dahil tinulungan mo akong maghilom, Maya. Tinulungan mo akong mahanap muli ang liwanag. At dahil sa tingin ko, ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa ating dalawa. Tumingin si Rafael sa kanyang mga mata, ang tingin na puno ng pag-asa at isang damdamin na pareho nilang ngayon lang lubusang nauunawaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ngayon mayroon na silang pagkakataon na paghilumin ang mga ito. Nang magkasama, lumipas ang 6 na buwan, ang dating malamig at malungkot na hangin ay napalitan na ng init at pag-asa. Si Leah, na may bagong sigla at lakas, ay tuluyan ng gumaling. Ang kanyang mga tawa ay muling umalingaw-ngaw, hindi na sa maliit nilang barong-barong, kundi sa isang bago at maaliwalas na bahay na puno ng sikat ng araw. Isang regalong bukal sa puso ni Rafael. Si Lola Cora, na hindi na kailangang magtrabaho ng husto, ay masayang nag-aalaga sa kanyang hardin, na puno ng mga bulaklak na paborito ni Leah. Ang pangarap na minsan ay iginuhit lang ni Leah sa papel, ay ngayon ay isang magandang katotohanan. At si Maya, ang kanyang puso ay buo na. Ang dating bigat ng kasalanan at takot ay napalitan na ng kapayapaan at pagmamahal. Hindi na siya tagapaglilinis sa mansyon ng Alcantara, ngunit siya ay naging permanenteng bahagi na nito at ng buhay ng may-ari nito. Ang relasyon nila ni Rafael ay namukadkad na parang pinakamagandang bulaklak sa hardin. Ito ay isang pag-ibig na sinubok ng pagtataksil, pinalakas ng katotohanan at pinagbuklod ng pagpapatawad. Araw-araw ipinaparamdam ni Rafael kay Maya kung gaano siya kahalaga. Madalas silang mamasyal sa parke, kumain sa mga simpleng karinderya o simpleng mag-usap lang sa ilalim ng mga bituin. Natutunan ni Rafael na muling ngumiti. Isang ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti na para lamang kay Maya. Ang hustisya para sa pagkamatay ni na Elena at Sofia ay nakamit na. Si Ramon Lim ay napatunayang may sala sa maraming kaso mula sa corporate fraud hanggang sa pagiging utak ng pagpatay. Habang buhay siyang mananatili sa kulungan. Bagamat ang sakit ng pagkawala ay mananatili, nagkaroon na ng kapayapaan sa puso ni Rafael. Isang hapon, dinala ni Rafael si Maya sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng punong mangga na dati walang buhay. Ngayon, ang puno ay hitik na hitik sa mga murang bunga, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Naalala mo ba ang sinabi mo noon? Tanong ni Rafael habang hawak ang mga kamay ni Maya, na kahit gaano kalaki ang nawala, basta't may nagmamahal, pwedeng bumalik ang sigla. Tumango si Maya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ikaw ang nagbalik ng sigla sa buhay ko, Maya. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw si Leah at si Lola Cora. Kayo ang pamilya na hindi ko inakalang magkakaroon pa akong muli. Lumuhod si Rafael sa harap ni Maya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang singsing na may kumikinang na diamante ang lumitaw. Maria Maya de la Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tinuruan mo akong magmahal muli, tinuruan mo akong magpatawad, at tinuruan mo akong maniwala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi,
Laging may sisikat na araw. Papayag ka bang maging liwanag ng buhay ko habang buhay? Will you marry me? Ang mga luha ng kaligayahan ay bumuhos mula sa mga mata ni Maya. Ito ang pangarap na hindi niya kailanman inasahan, ngunit ito ang katuparan na ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa isang desperadong desisyon, sa isang madilim na silid, ay nagtapos dito, sa isang hardin na puno ng buhay, sa harap ng lalaking nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Oh, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Oh, Rafael, yes! Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap si Maya ng mahigpit. Sa ilalim ng punong mangga na muling nabuhay, sa gitna ng hardin na kanilang pinagsaluhan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagsisimula ng isang bagong aklat ng walang hanggang pag-ibig. Sa di kalayuan, masayang nanonood, sina Lola Cora at Lia, ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan para sa bagong pamilyang nabuo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad at wagas na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa kadalian, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan, yakapin ang kapatawaran at muling buuin ang tiwala kahit sa harap ng pinakamahirap na desisyon. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni na Rafael at Maya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pag-asang nabuo sa paglalakbay ni na Maya at Rafael. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinabahan, nasaktan at umibig. Ang bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso na ibinabahagi ko sa inyo. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay nangangailangan ng tapang na harapin ang katotohanan, ng kababaang loob na magpatawad at ng tibay ng loob na muling magtiwala. At higit sa lahat, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asang naghihintay para sa mga pusong handang maniwala. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat. At hanggang sa ating susunod na kwento. Pusong Tagalog TV.